And I thank God today, mga kapatid, nakakatayo ako, nakakalakad ako, nakakatalon-talon ako, and it is in fact really is a miracle for me. Praise the Lord. Every time God wants to do something, He does two things. He gives His words or He sends a preacher. Bawat panahon na ang Diyos ay may gustong gagawin, dalawang bagay Kanyang ginagawa. Siya mismo magsasalita o magpapadala siya ng magsasalita. That's why in the beginning, when God wants to create the world, the Bible says, and God said. And then in the New Testament, when God wants to save the world, He came down and He preached. And when He wants to save the rest of the world, He sends His disciples. Because again, when He wants to do something, He either speak it or sends somebody to say it. Mark 16:15, and He said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Acts 6:7, the Bible says, and the word of God increased, and the number of disciples multiplied in Jerusalem greatly, and a great company of the priests were obedient to the faith. Today, I am here to remind you of the mission that was committed to us. Today, I am here to remind you, mga kapatid, of that eternal hope that the people of this world really needs. Today, I'm here to remind you that the hope of the eternal heaven lies within our very hand, lies within the people of God preaching the gospel that is the power of God and to salvation. Today, God's message for us is preach the word. Sabi mo sa katabi mo, preach the word. Can we bow our heads shortly? God, speak to us today. Give us, God, conviction, fire, and burden to once more begin preaching the word in Jesus' name. And everyone say, Amen. It is my heart's desire that we will have a renewal of the burden and conviction to preach the gospel. Pastor Rod, anong ibig mong sabihin? I pray today na yung feeling natin, yung desire natin na mangaral, Brother Jess, ay ma-renew, ma-restore, ma-fired up, lalong mapainit in the same manner that we would want preach the gospel that first time we receive this salvation. To some of us, it's the same. But to some of us, mga kapatid, we would preach the gospel almost every day. And then time goes and we stop preaching the gospel. To some of us, we are excited to preach the gospel sa lahat ng taong makasalubong natin. And then time passes, we stop preaching the gospel. And listen, kahit na ako araw-araw nangangala every morning, at kahit na ako linggo-linggo nangangaral sa simbahan, my heart is still longing for sometimes, mga kapatid, na gusto ko minsan, may mahanap ako, Sister Elsa, usap ako, para hindi talaga ako masaya na sa loob ng isang linggo, wala akong mashare ng gospel. And for these past weeks, my soul is longing to preach the gospel. 2 months in Italy, every day almost, I go to houses and preach the gospel. And for these past months, mga kapatid, my heart is yearning. I want to do more. I want to preach the gospel. And it's my heart's desire that He fired me up and He fire you up. It is my heart's desire that He restore my longing and my passion and my burden in preaching to the lost. Preach the word. I can still freshly remember, mga kapatid, sa aking isip, sa aking diwa when I was converted. Almost every day may Bible study. Pag madaanan ka namin, nakaupo ka sa upuan, hindi ka alis sa upuan na yan, hindi mo marinig ang gospel. Pag ka-almusal sa TUP sa kantin at makiupo kami sa iyo, hindi ka tatayo na hindi mo marinig ang gospel. Pag magkasama tayo sa jeep at tatabi ka sa akin, hindi imposible talaga na bababa ka, hindi mo marinig ang gospel. Ay sa kantin, ay mga kapatid sa Sunday school room, ay sa room, and I preach almost everywhere. But as time goes on, as responsibility came over, parang pakiramdam ko na babawasan ng aking desire to preach the gospel because I have other things to do. I am a father, I am a preacher, I am a businessman. And I'm busy always every day. Na parang feeling ko,
As I lay down every night, mga kapatid, iniisip ko na bang nagawa ko ngayong araw? Yes, I was able to do something, but I miss preaching the word. I miss preaching to somebody who have not heard about Jesus yet and tell them they can be saved and they can be forgiven. So this message is mainly for my very heart's desire today. I want God to restore this burning and burden in my soul to once more preach the gospel. Our problem is simple. We put preaching at the pedestal. In-incorporate natin, pag preacher ka, dapat naka-quote ka. Nilagay natin sa atin na pag preaching ka, o pag preacher ka, maganda yung naka-tie ka, naka-long sleeve ka, naka-pantalon ka, naka-forma ka, and then we would consider you a preacher. We put preaching at the pedestal, sa isang angat na lugar, mga kapatid. And it became a job for the few. Kaya pag sinabing preacher, pag sinabing tagapagsalita, pag sinabing mangangaral, it became a job for very selective people at the church. But I want to remind you, it was not the same 2,000 years ago. The problem with our time today as well, mga kapatid, is that we feel like it's not preaching if there's no pulpit and there are no pew. Pakiramdam, pag ikaw nagba-Bible study lang, feeling mo hindi preaching. Pakiramdam natin, pa ikaw nagawa one-on-one Bible sharing, feeling mo hindi preaching. Feeling natin, ito lang yung preaching. Nakaupo kayo, nagsasalita ako, feeling natin, ito yung preaching. But back 2,000 years ago, we don't have set up like this except in Acts chapter 2. Back in the day, it wasn't. So, preaching became a calling for specially gifted, eloquent public speakers. Tinaas natin ang ating, sabihin natin, requirement for preachers. Dapat eloquent ka. Dapat magaling ka mag-English. Dapat magaling ka magpaliwanag. Dapat mataas ang caliber mo at standard mo. At pag hindi ka pasok dyan, hindi ka pwedeng maging preacher. Maybe if you are looking for some preachers really from this pulpit, yes. But I'm not talking about, mga kapatid, preaching na nakaupo ka dito or nakatayo ka dito. I am talking about these preachers that does it every day of their lives. We must preach the word. You see, we don't need another great pastor. We have a great pastor. We don't need another evangelist. We don't need another prophet in this world. Alam niyo kailangan lang natin para lumago ang church? When you convert yourself from being a believer into a preacher. Itong masakit na tanong. Tagal mo na nagtatrabaho, nasaan ka workmate mo? Tagal mo na nakatira sa lugar na yan, nasaan kapitbahay mo? Gagraduate ka na lang ng college, nasaan yung kaklase mo? Wala. Bakit? You don't preach. You don't share. Bakit? Ang natin, dalhin natin sa church kasi may preaching doon. Baka pwede nating baguhin ang mindset today, mga kapatid. You are a preacher. Sabi mo sa katabi mo, preach the word. Sabi mo sa sarili mo, I am a preacher. In this world full of motivational speakers, be a preacher. Alam niyo, napansin ko yung ating mundo ngayon. Lalo na, ang daming motivational speakers. Amen ba? At parang ito yung hinahanap-hanap ng tao. Parang ito yung gustong-gusto ng tao. Parang sa time natin ngayon, bibihira na yung preacher ng word. Ang gustong marinig ng tao ngayon, lahat na lang ng magandang pakinggan. Yung mga revelatory na mga discussion. Uy, okay yun. Uy, masarap yun. Uy, masarap sa feeling yun. Uy, maganda yun. Uy, magaling yun. Pero pagdating sa preaching of the word, parang bibihira na. Tingnan yung nangyari kanina. Oh. Ang pinangaral ng ating pastor, nothing but the word. Tama? Di ba ganda ng worship? Di ba ganda ng presensya ng Panginoon? Why? We don't need another revelation for God to move. We just have to preach His word. Preaching became the job of the pastors.
Kaya pag tinitingnan kami mga pastor, ang tingin sa amin, preacher. And most of the time, yung mega churches, hindi na preacher meron sila. Motivational preachers na. Oo. No speakers and preachers at the same time. But listen, we are blessed to have a pastor that can preach and that can teach. But preaching and teaching is not the only job of the pastor. Ang ating mundo, flooded ng mga magagaling lang mangaral pero hindi nangangaral ng Word of God. Ito pa nakakatakot, ang daming mga simbahan ngayon, malalaki, at pag nakinig ka sa kanila, magagaling. Pero ang pinapangaral, walang Word. Try nyo mga kapatid. Ang ibang pinapakinggan nyo, ang ibang mga speakers na makikita nyo thousands of views dyan sa YouTube or sa Facebook, pakinggan nyo. Walang doctrine dyan. Pakinggan nyo, walang truth dyan. Anong maririnig mo dyan? Emotion. Ang maririnig mo dyan, good. Feeling good. Ang maririnig mo dyan, mga kapatid, mga bagay na parang masarap sa pakiramdam, pero walang doctrine dyan. Walang good word dyan. Walang word of God dyan. Ito pang nasabi na isang narinig kong preacher. I know him, I know his father, but of course, they don't know me. Sikat sila before, mga kapatid, sa UPCI. And then, things happen, nagsarili siya, malaki ang kanyang simbahan, they have thousands of members, at pag nag-concert sila, puno ang buong auditorium, ganun sila kagaling ngayon, ganun sila kasikat. Alam niyo bakit siya dumami? Ito sabi niya to all the members of the LGBTQ, you are welcome here. Sabi niya. Pag may nagtanong daw, maliligtas ba sila? Ang sagot niya, bakit hindi? Pag may nagtanong daw, bakit 5 years na, ganun pa rin na pamumuhay? Sabi niya, it's not for you to judge. Ang trabaho daw natin is to preach. Pag hindi sumunod ang tao, huwag tayong mag-condemn. Pero di ba may mali? Bakit? It is our job as pastors to make sure you walk in the Word of God. And after 2 years, or 3 years, or 4 years, hindi ka pa rin nagbago, there is something that's wrong. Welcome sila dito. Kung meron dyan nakikinig today, you belong to the LGBTQ community, welcome kayo sa church na ito. We love you in the same way God loves you. And we have the chance para sa bawat isa makapasok sa langit. But don't make me believe you in a lie na makakapasok ka sa langit with the same lifestyle, because the effeminate shall not inherit the kingdom of God. That's preaching the word. Kaya mag-ingat tayo sa pinapakinggan natin. Mag-ingat tayo sa preachers, mga kapatid, na naririnig natin. At ang pinakamagandang gawin talaga para sa bawat isa is, we preach the word. It is our pastor's job to take care of us in a holistic approach. Kaya napansin nyo, ang turo ng ating pastor, lahat ng aspeto ng buhay covered. Napansin nyo? Ito pa nga sabi nila yung eternal life mo, pinagkatiwala mo sa pastor. Yung boyfriend, girlfriend mo, itatago mo. May mali, di ba? Yung parang, pastor, tell me how to go to heaven. Pero pagdating sa decision sa mga importanteng bagay dito sa buhay, ay hindi dapat malaman ni pastor. Wala siyang alam dyan. So ano yun? Doon lang kami magaling pagdating sa eternal life. Tapos sa ibang bagay, ayaw niyong ipagkatiwala sa amin. Ang kaluluwa nyo, ipagkakatiwala nyo sa amin. Pero pagdating sa pera, sabihin nyo, nangangwarta lang si pastor, money maker lang si pastor. I think there's something wrong with that perspective. Because the least that you should be giving us with is to give us the authority in your eternity. Eternidad yun that can never change. So if you allow your eternity to be put in the hands of the man of God, let him do the rest. Mahirap maging pastor kung ang member ng church ayaw magpakorek. Alam niyo, to some of us, to some of you, hindi niyo naman talaga kami pastor Alam niyo yung tingin niyo sa amin, minsan, preacher lang. Ano yung ibig mong sabihin, Pastor Rod?
Pupunta ka lang dito para mapakinggan ng word. Pero sa ibang aspeto ng buhay mo, ayaw mong makinig, ayaw mong sumunod. Ano mo kami? Preacher. Preacher lang. Energizer. Booster. Entertainer. Charger. Lahat na lang. And then you do it for free. Tama? Bibihira na ka lumalapit sa pastor ngayon for some other things. So. Saan nyo nakikita ang pastor nyo? Ito na lang sa church. Why? Medyo lumalayo na tayo ng konti. Mga issues ng buhay nyo, hindi ko naman sabihin nyo kay Pastor Alan. Pero, di ba, pag nagka-problema kayo, kanino kayo last na tumatakbo? Sa pastor. So don't make us preachers in your lives. We have our pastor. Let's make him a pastor of our lives. Yung pastor talaga. Pag pastor kasi, kaya kang pagalitan na hindi ka na-offend. Pag pastor, kaya kang sawayin na hindi ka nagagalit. Pag pastor, kaya kang iayos na hindi ka magbabackslide. Bakit? Pastor tingnan mo yung tingin ng anak natin sa atin. Tingnan nyo yung anak mo, paluin mo. Ilang minuto lang iyayakap ulit sa'yo. Tama? Ang tingin nila sa atin magulang Kung ang tingin nyo sa pastor natin, preacher lang, at dadating ang time na ma-offend ka dahil sinaway ka, maghahanap ka na ibang preacher lang din. Kaya hindi ka titino. Hindi ka lalago. Pero kung yung tingin natin sa tao ng Diyos, hindi preacher, kundi pastor. Kahit na nasaktan ka dahil kunwari ka, babalik ka ulit next week. Why? Because He is not just my preacher, He is my pastor. And this church is not just a place. This church is a family. Amen. Let's go back to the verse sabi ng Bible, and go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Here Jesus is giving His last words for the disciples. Ganito kaimportante ang bersikulo na ito. It is Jesus' departing words. Ibig sabihin, alam ni Jesus, malapit na siya mag-glorified, at kailangan na niyong umalis, at nag-iwan siya ng mga mahahalagang paalala at alintuntunin. At ang kanyang iniwan bilang paalala sa mga disipulo ay, humayo kayo sa buong mundo para ipangaral ang mabuting balita. Listen, the gospel is still the hope of the world. Your goodness is not the hope of the world. Your songs is not the hope of the world. Your good tidings is not the hope of the world. Your good banner and religion is not the hope of the world. The gospel is the only hope of the world. The gospel is still the power of God to save the world. The gospel is still the same. Anong sabi ni Pablo? Whether we or an angel come down from heaven and preach unto you any other gospel, let him be accursed. That's why tayong apostolic, we are preaching the same gospel that Paul preached 2,000 years ago. The message has never changed. Repentance, baptism in Jesus' name, receiving of the Holy Ghost, the power of the blood, forgiveness of our sins. The message is still the same. And listen, this command is not only for those people back in the day. This command remains true for us today. Anong sabi ng Bible? And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then the end shall come. We are at the end of the world. We are seeing the verge of the end. We are seeing, mga kapatid, the closure of the curtain of humanity, mga kapatid. We are seeing we are at the end. Malapit nang magsara ang panahon ng tao sa mundo. We are living at the end times. And the Bible says, the gospel of the kingdom is going to be preached in our time. That's why if there's any best time to be louder in the gospel, that time is this time. Hindi ito yung time para maging timid tayo. Hindi ito yung time para mahiya ka. Ang iba sa atin nahihiya mag-open ng Bible sa kaklase. Baka pagtawanan. Baliktad na ngayon. Pag nag-Bible study ka, nakakatawa ka na. Kaya pati Kristiyano, nahihiya na.
Hindi ka ba nahihiya sa school mo, kinakahiya mo siya, dito papalakpak-palakpak ka? Di ba mas nakakahiya na sa trabaho mo, kinakahiya mo siya, pero dito tatalon-talon ka, mas nakakahiya yan. Sorry sa matamaan. But the Bible says we must preach the gospel. Ano ipapangaral natin? Preach the gospel, preach the message, preach the cross, preach the greatest love story, preach the Calvary, preach forgiveness, preach healing, preach repentance, preach heaven, preach hell, preach hope, preach salvation, preach the word, preach everything that's written in the book, and more than anything else, preach the gospel. There is forgiveness of sins. Hindi kailangan mamatay ka sa kasalanan mo. You can be forgiven. There is a chance for everybody. This is one of the best things that you can hear. Yung nabubuhay ka sa kasalanan and somebody will tell you, you don't have to die in that sin. You may be living in sin, but you don't have to die in that sin. There's forgiveness in the name of Jesus. Oh, God, help us. Romans says, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. And then it asks a question, but how can they hear without a preacher? If we want this world to believe more of God, then we should preach more of God. We want this world to believe Jesus, then we should preach Jesus. We want this world to believe the gospel, then we must preach the gospel. We must preach the word. Everyone say, preach the word. Tanong, tuwing kailan ka ba pwedeng mag-preach? Tuwing kailan? Sa lahat ng panahon. Ang isa sa naging sampal sa akin na katotohanan, we made ourselves too professional. We made ourselves too professional. May ibang pastor, hindi nga magba-Bible study pag hindi naka-long sleeve. Ayaw mag-Bible study pag hindi naka-long sleeve. Parang feeling nila, pag naka-short sleeve ka, mag-open ka ng word, hindi ka worthy. Sabi ko, wait lang, pastor, may mali yata dyan. What if magkasama kayo sa higaan? Nagka-boardmate mo, mag-long sleeve ka? So para mag-share ka, mag-long sleeve ka muna, wait lang, hindi ako honored, hindi ako worthy. Ito yung problem natin. In-elevate natin so much ang preaching na pakiramdam natin, hindi natin kayang gawin sa ordinaryong panahon ng ating buhay. So kailan tayo pwedeng mag-preach? Sa lahat ng panahon. Hindi ko alam kung naranasan nyo mga kapatid, pero ang sarap ng pakiramdam, may katabi ka sa jeep, kinausap mo, at bago bumaba, narinig ang gospel. Si Brother Jan, nag-outreach dati ito sa jeep, di ba madaling araw? Nakapag-share ka? So Guadalupe, di ba? Ibang pakiramdam, di ba? I-imagine, alas 5 na madaling araw, may papasok na nakaganito, maayos ang damit, naka-t-shirt or naka-polo shirt, naka-pantalon, papunta ding work, tapos nag-share sa'yo, at hindi mo alam kung ano po pwedeng kalagayan niya. Just share and preach the gospel sa lahat ng panahon. Ito lang talaga yung naging concern ko sa akin sarili. We made preaching too professional. Naging masyado tayong professional. Ay, wag dyan. Ay, wag muna. Ay, hindi po pwede dyan. Ay, dito lang tayo sa church. Okay, so wag muna natin kausapin. Tapos dito lang natin kausapin. Nilagyan natin ng kulungan ang Word of God. Nilagyan natin ng boundary at border ang Word of God. Anong nangyari pag may katabi ka sa jeep, gusto mo mag-share? Pinipigilan mo sarili mo. Invite na lang kita sa church. But what if yan na yung last time na makasama mo siya at pipigilan mo sarili mo? Walang panahon pagdating sa Word of God. Preach the Word. Imagine kung yung inyong mga kantin, mga kabataan, ay mapuno ng mga kagaya niyong mananampalataya na during recess time, during lunch break, bubuksan niyo ang gospel. Uy, sarili ka, sabay tayo kumain. Bakit? May i-share ako sa iyo, ay, sa lahat ng panahon, mga kapatid, ipapangaral natin ang ating mabuting balita. May audience pa ba ako dyan? May nakikinig pa ba dyan? Baguhin natin ang pananaw natin sa preaching. Yes, itong ginagawa ko, preaching. And not everybody can stand up here. But you don't need a pulpit for you to be a preacher. You just need the Word. And we have the Word. Gaano nyo katagal kasama ang mga kaibigan nyo sa bench? Sa upuan? Tambay kayo? Di ba, nakikipagkwentuhan lang din naman kayo? Gaano ba kahirap isingit na, alam mo, napakabuti ni Jesus sa buhay ko? Gaano ba kahirap? Ang mga kasama natin sa work, kasama natin mga kapatid, 8 hours a day, oh. Magugulat ako pag si Brother Jan, binibustadihan ako nito.
Patawag ko, Pastor, lapit ka nga. Bakit? Mag-share ako. Pwede ba sa iba sa atin na nagtatrabaho sa ibang lugar? Kasama natin dyan mga kapatid, 8 hours mahigit. We cannot even tell them about the gospel. Di ba may mali sa ating pananaw? Amen ba? Naintindihan ba ako? Masakit ba? Ito masakit eh. Di ba may mali? Kasama mo siya. Katabi mo siya. Kasama mo nga siya matulog minsan. After 5 years, wala pa rin siya may narinig. Ang alam lang niya, pag Sunday, nagsisimba ka. Ang alam lang niya, nakikinig ka ng gospel song. But that will not save them. What will save them is the word. What will save them is the gospel. Sige nga, tanong pa paano ka naligtas? Sumama ka sa church kasi nabaitan ka sa kasama mo o may nag-invite sa'yo? But to most of us, si Brother Lowen nakikipag-usap sa likod, Pero, di ba Brother Lowen, paano ka nakarating sa church? Ilang buwan na Bible study natin? Magkasama kami niyan matulog. Literal kami magkatabi sa higaan. Oo, minsan nangyayakap pa yan, libre. Ilang buwan namin kasama yan mga kapatid. Pero hindi siya nag-decide na maglingkod sa Diyos dahil mabait kami. Bible study after Bible study, minsan debate after debate. And that's what changed his mind. None other than the Word, the Gospel. Alam niyo kung bakit gusto ko iklaro bakit ko in-stress? Pag na-convert ka sa church dahil mabait lang ang Diyos, what if sumama buhay mo, nanalangin ka, hindi ka dininig? Mawawala ka. Pag ma-convert ka sa church, dahil mga kapatid pinagaling ka, paano pag nagkasakit ka, hindi ka ulit pinagaling? Mawawala ka. Pag na-convert ka sa church dahil sa boyfriend, girlfriend, asawa, anak mo, paano pag nag-away kayo? Di ba? Di ba? Naalala ko yun Yung tuwing pasok, magkasama kayo. Pag nag-away kayo, hindi na kayo pwede magsama papasok. Hindi na kayo pwede magkatinginan. Kasi ang worship nawawala. Parang hallelujah. Oh hell. Ano mangyayari sa eventually? Mawawala ka sa church. But if you serve God because you heard the word, if you serve God because you understood the gospel, kahit na anong mangyari, you will go to church, you will stay in the church because the one that has convicted you is the gospel and the word. That's why I'm telling you, church, preach the word. Preach the word. And I pray magkaroon tayo ng ganitong level ng conviction, mga kapatid. Sana, sa susunod na buwan, may magte-testimony. Praise God, nag-Bible study ako sa work. Naalala ko dati, pinagtatawanan ako sa work Ano ba, Gilbert, kasama ko yan sa work May nagtatawanan ako sa work. Kasi syempre, pag tumabi ka talaga sa akin, imposible hindi kita masisiran Nung naging supervisor nga ako, lahat ng mga member ng aking team, bago mag-start ang trabaho, ititipunin ko muna Sisiran ko muna. So pinagtatawanan ka. Wala akong best friend sa work, wala akong kaibigan sa work. Why? They look at me as a fool. Mukha talagang baliw. Minsan, pag panggabi, tapos diretso ako sa church ng Sunday, wala naman ako iba mapag-iwanan ng damit ko. Maglo-long sleeve na ako, gabi pa lang. Sa lahat ng opisina, mahigit 1,000 ang tao dyan, papasok ka naka-long sleeve, naka-black shoes. Nang punta rod, may simba bukas. Pagtatawanan ka talaga. Wala ka magawa. Titiisin mo. Ngayon, iba sa atin mga kapatid, social na, yung may mga sasakyan sa atin, di ba? Saan tayo maglo-long sleeve? Pagdating na ng church Tama? May mapaglagyan ka na wala namang problema na sa loob ka ng sasakyan mo. Kung kagaya sa akin, nagko-commute ka lang. Saan mo ilalagay? Ilalagay mo sa bag, lalong mayuyukot. Wala ka magagawa, susuotin mo talaga. Pagtatawanan ka. But it's okay. Bakit? We preach the word, hindi natin kinakahiya. Sa lahat ng panahon.
Pag sinabing lahat ng panahon, as in sa lahat ng panahon. This I can remember ng ang aking kapatid umuwi, mga kapatid, that he was so depressed and full of anxiety. Umuwi yung kapatid ko na umiiyak. Sabi ko, chance na. Hindi ko mabible study, masyadong matalino eh. Umuwi siya sa bahay, umiiyak. Na parang feeling niya may papatay sa kanya na hindi niya maintindihan na takot siya. Umupo sila sa kusina ng mama ko. Sabi ko, chance na. Lumapit ako, anong problema, ma? Umiiyak eh. Ito ganyan. Pasukay ko nga na Acts 38. Pagdating ng Sunday, sumama, nagpabaptize. So hanggang ngayon nasa church. Wala tayong pinipiling panahon. Kung mamimili tayo ng panahon, baka mawalan tayo ng panahon. Huwag niyong i-reserve. Ito, maghanap talaga ako ng time. Lord, kung will mo talaga na makarinig siya ng word, sana magkita kaming dalawa sa iskineta, Panginoon, na kami lang. Huwag. Baka yung pinagpipray mo makita, hold upper. Ibig makapag-share ka, na hold up ka pa. Ano sabi mo, Lord, hindi mo talaga will. Magpipreach tayo sa lahat ng panahon. As in, mga kapatid, sa lahat ng panahon. Itong sabi ng Bible, basahin ko sa inyo. Preach the word, be instant in season or out of season. Pag binasa mo sa mas mababaw na English, preach the word, inconvenience or in inconvenience. Alam niyo kung bakit hindi tayo masyado nakakapag-preach ng word? We are looking for that convenient time. Naghihintay tayo na, hindi may time din yan. Nakatabi mo na ng 3 oras, hindi mo sisharean kasi, hindi may time talaga dyan. Sa kakahanap mo ng time na yan, naubusan na lang ng time, namatay na lang, hindi ka pa nakapag-share kasi you're waiting for that convenient time. We should preach the word, inconvenience or either in inconvenience. Sa lahat talaga ng panahon. Minsan nga, after mo lang mag-preaching, after mo lang mag-fasting, magpipreach ka, di ba nangamoy-ngamoy ka pa? Mumug lang. Mumug lang. Minsan magpipreach ka, naalala ko mga kapatid, may Bible study kami, naabot ng alas 10. Wala tayong magawa, yun yung time eh. Yun yung available na moment. Again, church, anong message natin? Preach the word. Huwag kayong maghanap ng perfect time. Sabi ng Bible, redeeming the time because the days are evil. So huwag kayong maghanap ng perfect moment. Hindi yan love story between you and that soul. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng opportunity. Imagine ko yung makatabi mo sa bus, makausap mo. No. Gaano kaya karami mo pa pangaralan mo linggo-linggo? Yung asawa ko, walang problema. Araw-araw, pinapangaralan ako niyan. Hindi na kailangan mag-outreach sa labas. Sa 3 anak pa lang namin, nag-share na yan everyday. Nag-witness na, may preaching pang kasama. Pero di ba imagine, kung yung preaching, hindi natin ilalagay sa kwarto, gagawin nating lifestyle. Imagine. Imagine kung yung preaching, hindi natin ilalagay sa church, bibit-bitin natin sa ating mga sarili, imagine. Kahit saan ka mapunta, may makakausap ka. Meron tayo isang nabaptize dito, unfortunately, hindi siya nagpatuloy. Alam niyo kung paano siya na-convict? Bumili ako sa kanya. Tapos sabi niya, Rod, saglit nga, may kakaiba talaga sa'yo eh. Pangaralan mo nga ako. Sabi niya, nabibili ko naman lahat ng kailangan kong bilhin. Motor, BMW, sasakyan, papalit-palit. Girlfriend, papalit-palit. Maganda ang bahay, maganda ang buhay. Sabi niya, pero may kulang pa rin sa akin. Sabi ko, chance na. Di ba? Nandun siya sa loob ng tindahan niya, nandito ako sa labas, sa counter, nagtanong siya, chance na. Sabi ko, sir, ang kulang sa buhay mo, Jesus yan. Wala kang verse na binitawan, pero eventually nag-contact, baka pwede tayo mag-Bible study, nabaptize dito, nag-park ng BMW dyan sa labas, so binaptize si Pastor Alan dito sa loob. Why? Because ang bawat panahon ay opportunity for us to preach the word.
Hindi pag feeling okay ka lang. Hindi pag feeling good ka lang. Hindi pag healthy ka lang. Hindi pag malakas ka lang. Hindi pag inspired ka lang. Ang iba sa atin magaling mag-share, mga kapatid, kung galing sa revival. And then after 2 weeks, balik na naman ulit. Kailangan na naman ulit sindihan. Hindi ganun ang preaching ng word. We make it our lifestyle. We make it a part of us. We make it who we are. Preach the word. In season or out of season. Sa totoo lang, mahirap mangaral, mga kapatid, kung ikaw talaga ay bugbog. Emotionally, bugbog ka, mahirap mangaral. Tama? Mentally stress ka, mahirap mangaral. May time talaga na pabilib ako sa pastor natin. Sabi ko, grabe, tibay talaga ng mamang to. May nangyari dito sa church, mga kapatid, na parang hirap talagang i-handle. Tingnan ko lang siya, grabe, walang tigil. Every Sunday nagpipreach. Sabi ko, saan kaya siya humuhugot ng tibay ng loob na ito? Sabi ko, bakit parang hindi ko na kayang tumayo dyan. Pero grabe, hindi mo maramdaman na may pinagdadaanan. Why? This is what we are called to do in season or out of season. You hear me preach, but you don't know what I'm going through. Right? Why we are doing this? Because we are preaching in season or out of season. Kahit na kami frustrated, we need to exhort you. Kahit na kami down, we need to encourage you. But listen, if we can have this mindset na, Lord, I'm a preacher of the gospel. Kahit saan ka pumunta, bit-bit mo yung gospel, bit-bit mo yung kaligtasan, bit-bit mo yung katotohanan. Imagine, mga kapatid, kung ano mangyayari. Just imagine. Ulit, tanungin ko kayo, nasaan yung kasama nyo sa work? Alam na ba nila na Kristiyano ka? Alam na ba ng kaklase mo na Kristiyano ka? Baka nga yung baptismo mo, tinago mo pa sa nanay mo. Hindi alam ng nanay mo na nagsisimba ka. Ako nung nagpabaptize na pagalitan. Umuwi ka naman na basa yung ulo, basa yung pantalon. Kasi nagpabaptize ako, walang damit eh. Nanghiram lang ako ng pantalon, pag uwi ko, basa underwear ko. O basa pantalon ko. Saan ka galing? Nagpabaptize ako may. Napagsabihan ako ng nanay ko. Hindi ba yun naman na nanay, na naman yung pinasok mo, baka naman ganito, ganyan. Eventually, yung nanay ko nabaptize. Because you see, we should preach the gospel. Sinubukan ko mag-preach sa tatay ko. Ang sagot sa akin, wag na ako, matanda na ako. Sablay. Pero ngayon, sa bahay namin, my father will listen to me more than anybody else pagdating sa Bible. Nung nakaraan nga, gusto niya magpabaptize, hindi ko lang siya binaptize. Sabi ko, ba't ka magpabaptize pa? Diba kasi, kailangan naman sabi ng Bible, nga, pero bakit? Ano ba tama, baptize in Jesus' name? Diba? Sabi niya, hindi. Pwede ka namang mabaptize in Father, Son, Holy Ghost in Jesus' name eh. Sabi ko, sablay talaga. Nahawa na talaga ni Soriano. Tabingi na talaga. And those are one of my frustrations. But you see, hindi natin pwedeng hayaan na yung ating mga downside moments sa ating family o sa mga taong mahal natin na hindi sila makarating sa church ay gagawin nating dahilan para hindi tayo mag-share sa ating mga kapitbahay, sa ating kaibigan, sa ating mga kaklase katrabaho. Do you want this church to grow? Huwag niyong ipatong ang growth ng church na ito sa leaders ng outreaches natin. Kasi ano mangyayari niyan? Nandyan naman si Brother Jen, sila nagbabible study. Nandyan si Brother Mars, sila nagbabible study. Nandyan si Brother Jojo, sila nagbabible study. Anong gagawin ng iba? Nandyan si Sister Elsa, sila magbabible study. Anong gagawin ng iba? Tambay. Titingin. Oo, di ba? Papalakpak, yes, amen. Ngayon, kahit nga palakpak, hindi nyo magawa minsan eh. Di ba? Pero ano sabi ng Bible, binasa natin kanina, and the word of God multiplied, and the numbers of disciples increased. Or the word of God increased, and the numbers of disciples were multiplied. Dadami ang members ng church kung dadami ang mga ngaral. So, sa pagtatapos natin maya-maya, tanggalin natin sa isip natin na pag sinabing preacher ka, may mic ka.
Kasi naranasan ko rin mag-preach, mga kapatid, sa gilid ng daan na nakamike. Nakakatuwa ka rin talaga tingnan pala. Yung parang may kinakausap ka na parang wala namang may nakikinig. So tanggalin natin sa isip natin na pag sinabi kong preach the word, dapat may bit-bit kang pulpit. Tanggalin natin sa isip natin na pag sinabi natin preach the word, dapat mga kapatid, elder ka na ng church. Hindi yan ang preaching na pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin na preaching, simple, pinapangaral mo ang mabuting balita. Because the word preach, ano ibig sabihin ng salitang preach, mga kapatid? Basahin natin ang ibig sabihin, ang meaning ng preach. The word preach, ito sabi ng Bible, a public crier of the divine truth. Ang preacher ay taong nangangaral sa public ng isang katotohanan. So kahit na, ilang taon ka na nga, Sister Queenie? 16, ano? 24 na daw siya. Kahit na 24-year-old ka, or sabihin natin, ilang taon ka na, Sister Emeline? Or 42-year-old ka, ilang taon ka na nga, brother? 79 ka na. Wow. Tumatalon-talon pa to pag song service. Kahit na 79 ka na, ilang tao ka na, Vibo? 13. Or 13-year-old ka, pwede ka maging preacher. Walang limitation. Walang age limit. Walang qualification na bigat na hinahanap. Ang alam lang natin, dapat ganito. Pag nangaral ka, alam mo yung word. Alam mo yung Bible. Alam mo yung gospel. Pag yun alam mo, sapat na. Okay na, pwede na. Isang church kami ng pinanggalingan ni Pastor Alan. Ang young people dati sa time namin, pinagkakamalang pastor. Oo. Naalala mo yung time na yon na yung mga young people na pagkakamalang pastor, sa dami ng alam na Bible verse. Sa dami ng alam na kayang ilatag na katotohanan, pagkakamalang pastor. So, ang kailangan na talaga, alam mo yung word. Alam mo yung salita. And then preach. Sisters, makinig. Alam niyo ba, yung mga magagaling na evangelist, nagsimula sa Bible, mga babae. Diba? Bakit? Magaling kayo magkalat ng kwento. O kaya nga kayo yung una nakaalam na si Jesus Christ na resurrect eh. Anong ginawa nyo? Binalita nyo kaagad. Tama? O hindi yun bad ha? Appreciation yun. Di ba magaling kayo mag-share? Kung magaling na lang din naman kayo mag-share, gawin nyo ng sarili nyo preacher ng gospel, hindi yun nakakahiya. Hindi yun nakakababa ng dignidad. Hindi yun nakakababa ng pagkatao. Ano ngayon mga kapatid, kung tingin nila nakakatawa ka, ito ang sabi ng Bible, makinig kayo maigi, basahin natin mga kapatid, sabi ng Bible For the preaching of the cross is to them that perish foolishness. Para sa kanila na ayaw maniwala sa atin, mga baliw tayo, kahibangan ng pangangaral natin. But to us, which are saved, it is the power of God. Uulitin ko, para sa kanila, kabaliwan, sa ating mga ligtas, kapangyarihan ng Diyos. Ito ang sabi ng Bible. For after that, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Kaya huwag kayong magtaka na pagtawanan kayo, pag nag-share kayo, huwag kayong ma-offend, huwag kayong masaktan. Pag pinagtatawanan kayo, pag nagba-Bible study kayo sa kaibigan nyo, naranasan ko yan. May bit-bit kang Bible, ayan na si pastor. Amen? Hindi ko alam kung naranasan nyo yan. May bit-bit kang Bible, ayan na si pastor. Oh, pastor, halika dito, pastor. Pinagtatawanan ka. They make fun out of you. Why? You look foolish in them. But for us, okay lang. Pagtawanan nyo ako because what I've been through and what I got is the power of God to save the world. So call me foolish, but we need to preach the gospel. Now, let me end in the story before we worship. Itong sabi ng Diyos kay Ezekiel. Sabi ng Diyos kay Ezekiel, sabi niya, Son of man, can these bones live? Sabi ni Ezekiel sa Panginoon, Lord, only you know. Sabi na verse 4, and he said unto me, prophesy upon these dry bones,
and say unto them, dry bones, hear the word of the Lord. Ang word na prophesy, nakakatakot minsan. Kasi maraming ginagamit ang mga prophets, mga kapatid, na may mga tao magsasabi, ako prophet ako ngayon. Hindi yan ang pinag-uusapan natin. The word prophesy here simply means to proclaim, to say, to tell. So sabi ng Panginoon kay Ezekiel, tell that dry bones. Anong sabihin sa kanila ni Ezekiel, mga kapatid? Hear the word of the Lord. At alam niyo na next na nangyayari, basahin ko sa inyo Ezekiel chapter 37, basahin natin yan bago tayo mag-end. When Ezekiel prophesied and preached the word of the Lord, itong sabi ng Bible, so I prophesied as I was commanded, and as I prophesied, there was a noise, and behold, a shaking, and the bones came together, bone to his bone. Si Ezekiel, dinala ng Diyos sa Valley of Dry Bones. Ang Valley of Dry Bones ay lugar na kung saan mayroong battle na nangyari at maraming namatay at naagnas ang lahat ng katawan. So naging Valley of Dry Bones. And God told Ezekiel, prophesy to that dry bones. Mangaral ka sa dry bones na yan. At habang nangangaral si Ezekiel, sabi ni Ezekiel, there was shaking, there was an earthquake, at ang buto ay naghanap ng katabi niyang buto, at nagkonekta sila, and they came together, and behold, the sinews upon the flesh came upon them, and the skin covered them above, but there was no breath in them. And again, the Bible says, prophesy unto the wind, son of man, and say to the wind, thus saith the Lord God, come from the four winds of the breath, and breath upon this slain, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and breath came into them, and they lived and stood up upon their feet, an exceeding great army. What I am sharing you today, I am sharing you what preaching can do. That's why we need to preach, Brother June. We need to preach, Sister Emily. You're going back to Hong Kong, but we need to preach the word. I am showing you from the story what preaching can do. Dry bones. Patay na. Bones na nga eh. But because of preaching, the Bible records na yung buto, yung binti, naghanap ng kanyang kapwa hita. At yung kamay, naghanap ng kanyang kapwa kamay. At yung spinal cord, naghanap ng kanyang bungo. And then, nalagyan ng laman. And then, nalagyan ng litid. And then, natakpan ng balat. And then, nagkaroon ng buhay. Paano nangyari? By the preaching of the word. You will never know what can happen when you preach the word. I'm going to say to you again, you will never know what can happen when you preach the word. Hindi mo alam na yung kakausapin mo at the words na yan, mga kapatid, ng pagkitil na kanyang buhay, but then you come to them and you preach the word and they receive hope. Hindi mo alam, may sakit ang kinakausap mo and then you preach healing and then they were healed. You will never know what can happen if you preach the word. So preach the word. Preach the word. Huwag kang magpapigil. Preach the word. Hindi mo alam. Tingnan mo nangyari dahil may preacher na dumating sa buhay mo. Nakarating ka sa church. Ibalik natin, mga kapatid, yung respect natin sa preaching of the word. But more than anything else, ibalik natin yung alab, yung burden, yung passion natin sa preaching of the word. Because when I check Ezekiel chapter 37 verse 4, the word prophesy is the same word that was used in Joel chapter 2 verse 28, that your sons and your daughters shall prophesy. It's the same, mga kapatid, message that we receive today, that when you receive the Holy Ghost, God will give you the power to prophesy, to be a witness, to share the word. Kung ang tingin natin sa mundo ay lugar ng mga taong patay na sa pananampalataya, then there's nothing that preaching can't do, mga kapatid. Let us still preach the word. Drug addict man yan, preach the word. Porn addict man yan, preach the word. Lasinggero man yan, preach the word. LGBT man yan, preach the word. Kahit na sino yan, preach the word. Because you will never know what can happen when you preach the word. But what we really need today
is a deeper conviction to really do it. Let's do it. Palagi na natin naririnig ang message na ito. Sa totoo lang, hirap na hirap ako ipangaral ito ngayon. Kasi palagi nating naririnig. But can I challenge us all today? Can we do it? Let's preach the word. Imagine next week, bit-bit mo ka klase mo. Bit-bit mo ka trabaho mo. Imagine next week, bit-bit mo kapatid mo, kapitbahay mo, o pinsan mo. Because you preach the word. Hindi nakakababa ng pagkatao ang pagiging mangangaral. I'm not talking about this microphone and this pulpit, no. Dahil marami ako naging kaibigan, nagkaklase na karating sa church na walang pulpit na kailangan. Let us bring back to normal what is supposed to be normal. Ano yung normal, Pastor Rod? Kahit saan ka man, bukang bibig mo, Jesus. Ano yung normal, Pastor Rod? Kahit sinong kasama mo, bukang bibig mo, Jesus. Ito dapat yung normal. Hindi yung normal yung dito ka lang nakakabasa ng Bible at dito ka lang nakakapag-pray or dito ka lang nakakapag-share. No, hindi yan ang normal. Ang normal is yung lifestyle mo. Kung nasaan ka man, bit-bit mong pangalan na Jesus. We are Christians after all. So again, God's message for us today is, preach the word. Why don't we close our eyes right now?